Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tupe. Taong 1979, Bunawan, Agusan del Sur. Ilang buwan pa lamang ang dumaraan magmula noong lumipat si Tupe sa Bunawan. Kaya siya napadpad sa lugar na yan ay dahil sa doon naninirahan yung kasintahan niyang nagtatrabaho sa lugar kung saan nakatira yung mga magulang niya. Ayon sa kanya, maglilimang taon na silang magkakilala kaya alam na niya ang buhay nito. Para kay Tupe, yun na talaga ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Kaya nung nagdesisyon itong umuwi, hindi siya nagdalawang isip na sumunod. Hindi naman tumutol noon ang kanyang mga magulang. Lalo pat sa edad niyang 27 anyos, dapat na talaga sa kanyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Sa pag-alis niya sa lugar nila, iisang bagay lang ang naipadala ng kanyang ama. At yon ay walang iba, kundi ang kwintas ng Medalya Milagrosa. Naniniwala si Tupe na ang kwintas nagbigay talaga ng swerte sa kanyang buhay. Ani pa niya na kung hindi dahil dito, malamang sa malamang wala na siya ngayon para magkwento. Nagsimula ang mga kaganapan sa buhay ni Tupe magmula noong nanirahan sila sa bahay ng pamilya ng babae. Sa mga unang linggo, naging maayos naman ang pakikitungo ng mga ito. Pero habang tumatagal, doon na niya dahan-dahang nakikilala ang totoong ugali nito. Ika nga ng matatanda, hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi kayo nagsasama sa iisang bubong. Pagtatapat pa niya na, wala naman siyang kinagalitan sa mga kapamilya ng kasintahan niya, maliban na lamang sa ugali nitong pagiging bastos sa tirahan. Isipin niyo na lang, yung mga kapatid nito kahit ang tatanda na, sa bakuran lang nila dumurumi. Yung mga magulang naman ang kasintahan niya, halos hindi na naliligo. Ni sumawsaw ng kamay sa tubig, hindi nito nagagawa. Ang mas nakakadiri pa sa lahat, na sa tuwing kumakain sila, di man lang yon naguhugas. Kinakamay din ito ang mga pagkain, kahit punong-puno ng lupa ang kanilang mga daliri. Dahil sa nagmula sa isang maayos na pamilya itong si Tupe, sadyang hindi niya kayang maatim ang ganoong kabastusan. Subalit sa kabila nito, pilit pa rin siyang nagtitimpi, alang-alang sa babaeng kanyang gusto. Akala niya habang buhay niya yung matitiis, pero mas lalo pang nilamon ng galit itong si Tupe nang magsilipat ang mga tiyuhin nito sa bahay kung saan sila naninirahan. Dahil sa ganoong pangyayari, tapatan niya na yung kinausap, ukol sa kagustuhan niyang bumukod. Subalit nang malaman naman yon ng kanyang kasintahan, pilit naman yung tumutol sa dahilan na hindi yun magugustuhan ng mga magulang nito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng babae, noon ding mismong araw, ipinagtapat niya sa mga magulang nito ang gusto niyang mangyari. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, hapon na nung nabanggit niya ito. Kapag nagmemeryenda lang kasi sila nakakapag-usap, kaya inakala niyang yon ang pinakamagandang pagkakataon para ilahad ang kanyang saloobin. Nang marinig naman ng ama nito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman yan habang sumasagot sa kanya ng, "Sa akin at sa nanay niyo, wala kayong problema. Ayos lang kahit bumukod kayo. Mas magandang ang bumuo rin kayo ng para sa inyo. Kaso lang ang problema rito, Tupe, hindi ito ang angkop na lugar na pwede niyong pagtirhan. Kung gusto niyo talaga, bumalik kayo sa lugar kung saan kayo nagkakilala. Doon na kayo tumira at sana wag na rin kayong bumalik rito."
Nang marinig naman niya ang sinabi ng ama nito, wala naman siyang ibang naramdaman maliban sa matinding pagkagulat at pagtataka. Sa isip-isip niya kasi, bakit ayaw pa sila nitong pabalikin? Meron ba yung galit sa kanila? O sadyang yun lang ang pamamaraan nito upang mapigilan ang kanilang pagbukod? Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, imbis na sumang-ayon sa nais ng ama ng kasintahan niya, nagdesisyon siyang gumawa ng bahay malapit sa mismong tahanan nito. Ang buong akala niya kasi, ayaw sila nitong palayuin sa lugar na yon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isa yung malaking pagkakamali. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, hindi na siya nag-alangan pang silipin ang isang lumang kubo, ilang yarda ang layo sa bahay nito. Tuwing nasa bundok noon ang pamilya ng kasintahan niya, pasimple naman niya yung nililinisan hanggang sa katagalan na ayos na niya ito. Isang umaga, nang akmang papaalis na ang ama ng kasintahan niya, dali-dali naman niya yung sinabayan upang ilahad dito ang dala niyang magandang balita. Siyempre, mag-iisang buwan ding pinagtiyagang ayusin ni Tupe ang bahay, kaya dapat lang na ipagmalaki niya ang bunga ng kanyang pagpapagal. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, walang pagdadalawang isip naman niyang ibinahagi ang kanyang ginagawa na matagal na niyang inililihim dito. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bahagya naman yung napasilay sa kubong tinutukoy niya. Matapos naman niya yung makita, minabuti naman itong ipagpatuloy ang paglakad niya habang pasimpleng nagwiwika kay Tupinang. Ginusto nyo dyan. Sige, pagbibigyan ko kayo. Basta kapag may nangyari sa inyo, labas na ako. Bukod na kayo sa amin, kaya hindi na namin kayo kargo. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Mamayang hapon, inaasahan kong nakalipat na kayo. Matapos naman itong makapagsalita, mabilis naman siya nitong iniwan. Pagsilay naman niyang malayo na ito, dali-dali naman siyang bumalik sa bahay para ilipat na ang kanilang gamit. Halos buong maghapon din noong naglipat sila Tupe hanggang sa maubos na nila ang lahat ng gamit na kanilang inimbak sa bahay ng mga magulang nito. Pagtungtong ng takip silim, habang nagpapahinga silang dalawa, nagdesisyon siyang kunin ang kwintas ng medalya milagrosa. Kapag kasi nangungulila siya sa kanyang pamilya, yon ang palagi niyang tinitingnan. Di naman niya yun maaaring isuot sa pamamahay ng magulang ng kasintahan niya dahil sa hindi yun naniniwala sa mga ganoong bagay. Noon unang ang pasok sa bahay nito, nang masipat niyang suot-suot ang kwintas na yon, sapilitan siya nitong pinalabas. Yun din ang naging rason ni Tupe kung bakit hindi niya na yon sinuot pa. Pero alam niyo, Pinuno, na magmula noong kinalas niya ang kwintas sa kanyang katawan, yun na rin ang simula ng mga kakaibang bagay na kanyang nakikita. Nag-umpisa yon sa pagpapakita ng isang matandang huklubang naglalakad tuwing gabi sa pasilyo ng bahay nila, kasama ng mga nangingitim na kamay na gumagapang sa sahig ng bahay. Noong una, takot na takot pa noon si Tupe, pero dahil sa pakikisama, napilitan siyang indahin ng lahat ng yon. Hindi naglaon, nasanay na rin siya gawa ng doon niya napagtanto na hindi naman nanggagalaw ang mga ito. Sa pagsapit ng gabi, agad naman siyang inutusan ng kanyang asawa na isarado na ang lahat ng pinto at bintana. Pinaalalahanan din siya nitong wag nang lalabas ng 10 oras at kung sakali mang makaramdam siya ng pag-ihi, mas mainam na umihi na lang siya sa loob. Hindi na mahalaga kung sa balde o sa sahig siya umihi, basta siguraduhin niyang susundin niya ang nais nitong mangyari.
Nang marinig naman ni Tupe ang sinabi ng kasintahan niya, agad naman niyang isinarado ang bahay nila. Matapos nun, nagsindi na rin siya ng gasera habang yung kasintahan naman niya abalang-abala sa pagluluto ng makakain nila. Bale, di naman sila gaanong nahirapan sa pamamahay na yon dahil bukod sa dalawa lang sila, medyo malawak na rin ang espasyo nito. Sa paglalim pa ng gabi, nanatili naman silang gising. Marami kasing pinag-uusapan sila noon na hindi nila pwedeng talakayin sa bahay ng pamilya nito. Ayon sa kanyang asawa, na dahil sa nakabukod na sila, asahan niya ang mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Dagdag pa nito na, wala na ring makakatulong sa kanila sa oras na magkaproblema sa kadahilanang hindi na sila saklaw ng puder ng kanyang ama. Matapos namang marinig ni Tupe ang sinabi nito, di naman niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na iba ang ipinangangahulugan nito sa mga bagay na sinabi niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na silang mapag-uusapan, nagdesisyon na siyang pumasok sa loob ng kanyang silid para matulog. 2 araw ang lumipas, wala naman siyang napansing kakaiba. Sa bahay na yon, mas nagkaroon siya ng magandang pahinga kumpara sa tahanan ng mga magulang nito. Akala niya, yun na ang buhay na hinahanap niya. Pero 1 buwan pa ang dumaan, unti-unti na rin niyang nararamdaman ang pagod ng isang ama. Sa totoo lang pinuno, wala namang problema kay Tupe na mabugbog sa trabaho. Ang sa kanya lang noon, bakit kahit matagal na silang naninirahan sa baryo, hindi pa rin sila matanggap-tanggap ng karamihan? Hindi naman yun direktang inilalahad sa kanya. Pansin na pansin naman yun sa mga kilos nito. Ang mas ikinagalit niya pa ay nung mapaghalataan niyang parang hindi na sila pinagtutuunan ng pansin ng mga magulang ng kanyang kinakasama. Ilang beses din kasi sila doong humingi ng tulong pero walang kahit ni isa sa mga ito ang naglaan sa kanila ng oras. Pagtatapat pa ng ama nito na anuman ang mangyari sa kanila, sadyang wala na yung pakialam. Nang marinig naman ni Tupe ang sinabi nito, nagdesisyon siyang dumistansya na lang rito. Iniwasan na rin niyang makipag-usap nang sa gayoy hindi na yun humantong pa sa mga hindi kaaya-ayang argumento. Dahil sa kanyang mga nalaman, kahit walang kaide-ideya itong si Tupe sa mga nangyayari, sinubukan niyang tumayo sa kanyang mga paa. Lahat din ng pag-iwas ginawa na niya. Pero sadyang lapitin talaga sila ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Ayon pa kay Tupe, na habang tumatagal, mas lalong tumitindi ito. Pakiramdam niya may kung anong puwersa ang sapilitang nagpapalayas sa kanila sa lugar na yon. Isang hapon, habang nagbibilad siya ng mga panggatong, may napansin siyang dumaang kabataan sa harapan ng bahay nila. May mga dala-dala yung bunga ng santol at mangga, at sa estado ng mga ito, galing yon ang gubat. Nang akmang ipagpapatuloy na niya ang kanyang ginagawa, napansin naman niyang bigla yung tumigil sa unahan ng bahay niya. Dahan-dahang bumaling ang paningin nito sa kinaroroonan nila, at pagdagakay may narinig siyang sigaw ng isang bata na nagsasabi ng, "Umalis na kayo dyan! Nahatulan na ang bahay na yan!" Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung tumakbo habang patuloy na nagsisitawanan. Para sa mga ito, maituturing na isa lamang yung biro, pero para kay Tupe,
Isa itong matibay na basehan ng isang banta. Dala naman ang pag-aalala niya. Imbis na ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, minabuti naman niyang pumasok sa loob ng bahay para kausapin ang kanyang asawa. Naniniwala kasi siyang yon ang may kaalaman pagdating sa lugar na yon at sa kung papaano tumatakbo ang buhay doon. Matapos naman nilang mag-usap, wala naman yung napansing kakaiba sa sinabi ng mga bata. Ayon dito na, maaaring nagkamali lang siya sa pagkakaintindi noong marinig niya ang mga bagay na sinabi nito. Dagdag pa ng kanyang kinakasama, wala silang dapat na ipag-alala, lalo pat wala naman silang ginagawang masama. Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang makampante. Imbis na mag-alala rin para sa kanilang kalagayan, minabuti naman niyang pumanhik ng sentro para bumili ng mga pansahog nila sa ulam. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na niya ang isang tindahan, napansin niyang kakaiba ang pagtingin sa kanya nung nagtitinda. Bagaman hindi ito nagsasalita, malakas ang kanyang kutob na may nararamdaman yung galit sa kanya. Nang mapagtanto naman niya ito, sinubukan niya yung kausapin pero iritable ang mga naging sagot nito sa kanya. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang lumabas ang lalaki, bigla naman niya yung hinawakan sa balikat na siyang naging sanhi upang sumigaw ito. Isipin ninyo sa balikat niya lang yung hinawakan, pero yung sigaw ng lalaking yon, parang lumapat ang balat nito sa napakainit na bagay. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, galit na galit naman siya nitong itinaboy habang sumisigaw ng, "Demonyo ka! Umalis ka rito sa tindahan ko! Lumayas kang salot ka! Layas!" Di pa nakontento ang lalaki. Bumunot pa yun ng itak, dahilan para mapatakbo papalayo itong si Tupi. Pagdating naman niya sa kanilang pamamahay, bumungad sa kanya ang ama ng kanyang kinakasama na aktong papalabas na sa bahay nila. Paglapit naman niya rito, imbis na kausapin siya nito, dire-diretso lang yun sa paglalakad, pabalik sa bahay nito. Siyempre, hindi naman ipinagpilitan ni Tupi ang kanyang sarili, gawa ng sa isip-isip niya, darating din ang araw na makakapag-usap sila. Sa pagsapit ng gabi, tulog na ang lahat. Napakatahimik na ng paligid, kaya minabuti naman niyang humiga sa tabi ng asawa niya para sana'y magpaantok. Pagpikit naman niya ng kanyang mga mata, agad naman siya nitong niyakap habang pabulong na inilalahad sa kanya ang mga katagang nagpatindig ng balahibo niya. Dahil dito, dali-dali naman siyang tumayo. Hinanap yung itak sa kusina nila. Sabay sinindihan ang lahat ng gaserang nasa bahay nila. Habang nakaupo sa tabi ng pinto, muli niyang inalala ang sinabi ng kinakasama niya ukol sa pagdayo ng lalaking nakasagutan niya para paslangin silang dalawa. Bagaman hindi siya sigurado kung totoo nga ba ito, wala silang pagpipilian kundi ang maghintay. Sa pagtungtong naman ng hating gabi, habang papaidlip na itong si Tupi, nakarinig siya ng mga pagbato sa bubong ng bahay nila. Noong una, inakala niyang bunga lang ito ng mangga, pero nung makailang ulit na ito, hindi na niya maiwasang magtaka. Makalipas pa ang ilang minuto, pagramdam niyang tao ang may gawa nito, di naman siya nagdalawang isip na buksan ang bahay nila. Pagsilay naman niya sa labas, bumungad yung lalaking may-ari ng tindahan kasama ang dalawa nitong anak.
Matapos naman siya nitong makita, muli na naman siya nitong pinagmumura habang mabilis na tinatahak ang daan papasok sa kanilang tahanan. Dahil dito, wala namang nagawa itong si Tupi kundi ang ipagtanggol ang kanyang sariling buhay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang makampante dahil sa walang dalang armas ang mga panauhing yon. Nang akmang itataas na niya ang kanyang itak, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagpapalit anyo ng mga ito. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang mga lumuluwa nitong mata, kalakip ng mahahaba nitong mga pangil. Panay na rin ang pagsiatungal ng mga ito at nung malapit na yon sa kanya, bigla itong lumundag ng napakataas, dahilan para mapagkamalan mo yung lumilipad. Sa pagbulusok naman ito sa kanyang kinaroroonan, hindi na niya naisipan pang tumakbo, gawa ng alam niya sa kanyang sariling mamamatay siya kung pipiliin niyang tumalikod dito. Paghataw naman niya ng kanyang itak, mabilis naman yung inilaga ng nilalang na siyang naging sanhi upang matagumpay siya nitong masunggaban sa may parteng tagiliran niya. Pagbaon naman ng mga pangil nito, pilit naman siya nitong kinaladkad sa lupa. Ngunit nung malapit na siyang magkaroon ng matinding pinsala, bigla na lamang siyang iniwan ng nilalang na yon. Pagkaripas nito ng takbo papalayo, nasipat niya yung bigla na lamang bumagsak sa lupa habang walang patid na sumisigaw. Gayunpaman, sa kabila nito hindi pa rin natitinag ang iba pa nitong mga kasama. Maya-maya pa, pagsilay naman niyang papasugod na naman yun sa kanya, dali-dali naman siyang napagapang habang hawak-hawak ang tagiliran niyang walang patid sa pagdugo. Sinubukan na rin niya noong sumigaw para man lang makahingi ng tulong sa pamilya ng kinakasama niyang malapit lang sa mismong bahay nila. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakinig sa kanyang pagtawag. Hindi naglaon. Nang masukol na siya ng nilalang na yon, sinubukan itong hilahin siya papalayo. Habang ginagawa nila ito, napansin naman niyang hindi tumatagal ang mga kamay nito sa kanyang katawan na parabang nakakaramdam yon ng matinding pagkapaso. Maya't maya rin ang pag-angil ng mga nilalang hanggang sa napilitan ng magpalit anyo yung may-ari ng tindahang nakasagutan niya. Pasalamat ka. May suot kang pangontra. Dahil kung wala, kanina pang humiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Huwag kang magmalaki, tao. Hindi pa rito nagwawakas ang ating pagkikita. Babalik kami. At sa panahong yun, iuuwi namin ang iyong labi. Wika ng nilalang. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, dali-dali naman siya nitong iniwan para puntahan ang anak nitong kasalukuyan ng walang malay. Nang maitayo na nila ito, agad naman yung tumakbo pabalik sa baryo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagpumilit naman siyang tumayo mula sa kanyang kinaroroonan. Halos inabot din siya ng kalahating oras noon sa paglalakad para lamang makapasok sa pamamahay nila. Kinabukasan paggising niya, nadatnan niya ang pamilya ng kanyang kinakasama na nasa loob ng kanilang silid. Lahat yon, abalang-abala sa pag-uusap na parabang may pinaplano ito. Pagsilay naman niya rito, nagpumilit naman siyang tumayo pero pagkirot ng kanyang tagiliran, doon niya napansin ang sugat niyang nangingitim na. Nagkaroon na rin yun ng nana at sa estado nito, alam niyang hindi na maganda ang kanyang lagay. Dahil dito,
tanging pagsilay na lamang sa ama ng kanyang kasintahan ang kanyang nagawa. Sinubukan niya rin yung tanungin ukol sa kung ano ang kinakailangan niyang gawin para makatakas sila sa ganoong sitwasyon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman yung sumagot sa kanya ng, "Bumalik kayo sa lugar mo. Doon na kayo manatili at iwasan nyo nang bumalik dito. Napatunayan mo na sa akin ang iyong sarili at hindi na ako mag-aalala pa na iwan sa iyong kamay ang aking anak." "Sige na, Tupe. Mag-impake na kayo. Hanggat may araw pa, pilitin nyo nang makalis. Doon na lang kayo maghanap ng gagamot sa sugat mong yan." Nang marinig naman ni Tupe ang sinabi nito, kahit inaapoy na siya ng lagnat, pinilit niya pa rin kumilos. Upang hindi sila mahirapan sa kanilang paglisan, tanging mahalagang gamit lang ang kanilang dinala. Damit, pera, pagkain, yun lang ang kanilang bitbit. Umaasa din kasi noon si Tupe na sa pagbalik niya sa kanilang lugar, bukas palad silang tatanggapin ng kanyang pamilya. Hindi nga siya nagkamali. Ilang araw ang lumipas, kasalukuyan pa rin siyang nagpapagaling sa bahay ng albularyo. Nataon namang kakilala yon ng kanilang ama, kaya nung nalaman nito ang nangyari sa kanya, agad din yung nagpresentang tumulong. Ayon sa taong yon, laso ng laway ng aswang ang pumasok sa katawan niya. Di naman yun nakakamatay, pero kapag hindi naagapan, matinding sakit ang mararanasan ng taong nakagat nito. Dagdag pa nito na, ang ganoong paghihirap, parang ninais mo na lang ding magpakamatay na. Mariin din itong ibinahagi sa kanya ang tungkol sa mga natagpuan nitong marka sa kanyang katawan. Matapos naman yung mailahad ng albularyo, mariin naman siya nitong pinaalalahanan ukol sa plano nitong pagtuntun sa kanila. Pagtatapat pa nito na, hindi yun malabo, lalo pat malaki ang nagawa niyang kasalanan sa mga ito. Nang marinig naman ni Tupe ang sinabi ng kaibigan ng kanyang ama, di naman niya maiwasang mag-alala para sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa niya na, kapag dumayo yun sa lugar nila, hindi malabong may madamay sa kanyang pamilya. Pagkarinig naman ng albularyo sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, Tupe. Teritoryo natin ang lugar na ito. Dito tayo ang masusunod. Sige lang, kakausapin ko ang ama mo tungkol dyan." Matapos naman nilang mag-usap, kahit papaano nakaramdam naman siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Ilang linggo pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, sumapit na nga ang araw na kanyang kinakatakutan. Pagrinig niya ng ulat ukol sa mga dayong pumunta, agad naman niyang itinago ang kanyang kinakasama sa mismong pamamahay nila. Di na rin siya noon lumabas sa paniniwalang walang tutulong sa kanila. Ngunit pagdating naman ng 3 dayo sa sentro ng kanilang lugar, laking gulat na lamang niya nang mabalitaan niyang pinagtulungan na palayo ng kanyang mga kakilala. Harap-harapan nila itong pinagbububugbog at nung manghina na ang mga ito, dinala nila yon sa bahay ng albularyo. Karamihan din sa mga nakakita, nagsawalang imik ukol sa mga bagay na nasaksihan nila alinsunod sa utos ng mga manggagamot na naninirahan sa kanilang lugar. Matapos naman ang mga pangyayaring yon, 5 gabing pinarusahan ang mga dayong aswang sa kanilang baryo. Harap-harapan yung ginawa ng albularyo
upang hindi na yon pamarisan ng iba pang mga nilalang. Inilahad din ng mga ito ang kanilang dahilan kung bakit nila pinarusahan ang mga nilalang na yon. Nang marinig naman ng karamihan ang tungkol sa sinapit ni Tupi, mas lalo pang nagmalabis ang mga ito na ipapatay ang mga nilalang. At dahil na rin sa pasya ng nakararami, kaya naman sa ika-6 na araw, ibinigti nila ang 3 sa liwasan ng kanilang lugar. Ang mga naiwang labi naman ng mga nilalang na yon, sinunog na rin nila upang hindi na yon masilayan pa ng mga naulila nitong kadugo. Matapos naman ang mga nangyari, nagtulong-tulong pa ang mga taong taga sa kanila na magbayanihan para magkaroon sila ng sariling tahanan. Magmula noon pinuno, nalagay na sa tahimik ang buhay nila Tupi. Sa paglipas pa ng mga araw, doon niya napag-alaman na ang baryong kanilang pinagtirahan ay likas na talagang tahanan ng mga aswang. Gayunpaman, sa kabila nito naging masaya pa rin sila ng kanyang asawa gawa ng wala namang nakitang kakaiba doon ang mga albularyo. At nga pala, babaylan ang tumingin dito. Nilinisan din yon mula ulo hanggang paa nang sa gayoy masiguro nila na walang mamumuong bertud sa katawan nito. Ilang dekada pa ang lumipas, hindi na nila nakita pa ang pamilya ng kinakasama niya. Noong una naging mahirap yon, pero sa katagalan nasanay na rin sila. Pero alam niyo ba, na sa pagtanda nitong si Tupi, kailan may hindi niya makakalimutan ang tungkol sa nangyaring alitan nila ng aswang na nagmamay-ari ng tindahan. Ipinamana niya rin sa kanyang anak ang minsang nagligtas sa kanyang buhay na tinatawag sa angka nila na Medalya Milagrosa. Okay. Opinyon ko sa kwento. Medalya Milagrosa. Ngayon ko lang to narinig. Hindi ko alam kung uri ba to ng birhen o nabibilang din to sa mga tawag dito. Di ko kasi mabanggit pero may mga ganito kasi yung klase ng medalyon na kahit hindi mo pakainin o kahit wala kang ialay na dasal, gumagana sila. Pero syempre, dapat nagmula to dun sa unang tao na nagbigay ng buhay dito. May gantong medalyon talaga, yung bubuhayin mo lang tapos buong buhay mo pwede mo nang magamit to. Pinakamagandang sample, San Benito. Once na binuhay mo yan, kinonsagra, dinasalan at kung ano-ano pa, habang buhay na yang nasa medalyon. Huwag ka lang gagawa ng mga bagay na bawal sa medalyon. Dito sa Medalya Milagrosa, hindi ko lang alam kung ano bang bawal dito kasi ngayon ko lang narinig, kulang yung info ko tungkol dito. Baka meron tayo dyang mga mahuhusay na manggagamot o albularyo na nakakaalam tungkol sa Medalya Milagrosa o baka ginagamit to ng lolo nyo, lola nyo nung mga panahong nanggagamot pa sila. Paki-comment naman sa baba. Kasi kahit sabihin nating sobrang lakas ng Medalya Milagrosa, nakalusot pa rin yung atake ng aswang kasi nga nagkaroon ng sugat si Tupi, di ba? Siguro kung dinasalan niya to o pinakain ng araw-araw tuwing alas 6, baka malamang sa malamang hindi nakalusot yun. Pero overall, naligtas pa rin siya, di ba? So, talaga nagmimilagro nga, kaya nga Medalya Milagrosa. Kaya ganoon na lang. Kung meron sa inyo na nakakaalam tungkol sa medalya na ito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.